Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at kulitan, pati na rin sa pagseserbisyo sa bayan. Good afternoon po. Ito po si Ems and super happy na magkakasama ulit tayo this week. At ako naman po si Julie, isang mapagpalayang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating masisipag at masisikap na mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. Samahan nyo kami sa ating episode 27 ngayong September 17, 2023 at ating alamin kung ano ang sitwasyon ng mga desaparecidos sa ating inang bayan. And to learn more about our past and future episodes, i-follow nyo lang po kami sa aming Instagram, Facebook para lagi kayong updated. Hanapin lang ang Radyo Migrante Toronto. At kung gusto nyong mapakinggan ang mga dating episodes, bisitahin nyo lang ang aming episodes in our YouTube channel and Spotify account. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang tulang-anim na pung araw ni Dietz de Jesus, ang ina ng isang aktivistang biktima ng sapilitang pagkawala o desaparecido na si Jean Rose Jamil Bazu de Jesus. Nakausap po natin siya last week sa episode 26. And then, makikinig ulit tayo sa pulso ng mga umattend sa Anak Bayan Toronto's educational discussion on the situation in the Philippines. At syempre po, hindi matatapos ang ating interview kung wala ang Pinoy Tayo segment natin, kung saan mapapakinggan natin ang interview with Eli Capuyan. Siya ay kaanak ng desaparecido na si Dexter Capuyan, isang Indigenous People's Rights activist na umano dinuot ng mga lalaking nagpakilalang mga pulis noong April 28 sa Taytay, Rizal. Hindi rin makukumpleto ang ating episodes kung wala tayong current and latest community listing sa GTA. Marami pala tayong mapag-uusapan today. So tara, umpisahan na natin. Pero bago tayo magsimula, actually special shout out para kay Dionisia Spouse at kay Toast para sa ating bagong-bagong mga sound profile sa ating Radyo Migrante. Ayun po, at ito po ang ating top 3 news this week. Para sa unang balita, galing sa ABS-CBN News, Ombudsman junks red tagging cases versus Duterte officials. Noong September 11, during the House Appropriation Committee budget briefing, tinanong ng kabataan representative na si Raul Manuel ang ombudsman na si Samuel Martires tungkol sa status ng 56 administrative cases and 2 criminal cases against former officials of the previous President Rodrigo Duterte. Ang sagot ni Ombudsman Martires ay dismiss na daw ang mga kaso sa dahilang quote-unquote, wala namang batas na nagbabawal sa red tagging. Ang tugon ni Representative Manuel ay mayroon namang ibang legal grounds daw na maaring gamitin para panagutin ang mga opisyal na ito para sa kanilang mga aksyon. Anong masasabi niyo dyan mga karanig? And just this week on Monday, broadcast journalist Adam Arroyo also filed a 2 million peso civil complaint against Anti-Insurgency Task Force spokesperson na si Lorraine Badoy and Jeffrey Salis, na who allegedly red-tagged Arroyo and his family noong October 2022 sa SMNI network and social media platforms. Si Arroyo filed a civil suit instead of a criminal complaint because he said he opposed the criminalization of libel. Napakahalaga nga na gawin nating accountable yung mga nagre-red tag by filing a civil lawsuit. Gaya nga ng sinabi ni Atom, may consequences yung pagre-red tag sa kanya, sa kanyang pamilya at sa lipunan. At para naman sa pangalawang balita, mula sa Migrante International, PNP attaché abroad, no legitimate reason, waste of people's money. Nagpahayag ng pagkabahala ang Migrante International sa plano ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na maglagay ng permanenteng police attaché sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Paris, New York, Washington, San Francisco, China, Thailand, Malaysia, Pakistan at iba pang bansa. Nananatiling skeptical ang Migrante International sa issue ng PNP attaché, anila.
Hindi natin maiiwasang isipin na ang tunay na layunin ng planong maglagay ng PNP attaché sa iba't ibang bansa ay upang mangalap ng intelligence at isuppress ang lumalagong critical na pag-iisip at boses ng mga migranteng Pilipino tungkol sa nangyayari sa Pilipinas. We cannot help but think that this is part of the government's treatment of dissent and criticism as terrorism. Para naman sa ating pangatlong balita, mula sa website ng Government ng Canada, Prime Minister Justin Trudeau meets with President of the Philippines Ferdinand Marcos Jr. Noong September 6, nakipagkita si Prime Minister Justin Trudeau kay President of the Philippines Ferdinand Marcos Jr. para sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa kanilang report, pinag-uusapan daw nila ang gera sa Ukraine at ang epekto nito sa Canada at sa Pilipinas. Pinag-usapan din nila ang pagsunod nila sa international law sa West Philippine Sea. Bukod pa rito, idiniin nila ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalayaan sa pagsasalita at pagtataguyod ng demokrasya. In contrast, ang United Church of Canada ay patuloy na nagpapahayag ng deep concerns sa suporta ng Canada sa mga kampanya laban sa terorismo dahil ang gobyerno ng Canada ay maaaring, quote, nanganganib na maging kasabwat ang Canada sa mga extrajudicial killings, arbitrary at irregular na paghahanap, pag-aresto at detensyon, paninira at harassment campaigns at iba pang matinding paglabag sa karapatang pantao na nauugnay sa counterinsurgency campaign. Unquote. Para naman sa pang-apat at huling balita from CBC News, United Nations Envoy links temporary foreign worker program to contemporary forms of slavery. Noong September 6, tinuligsa ng United Nations Envoy ang temporary foreign worker program ng Canada bilang isang quote-unquote breeding ground for contemporary forms of slavery. Ang opisyal ng United Nations na si Tomoya Obokata ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa pagsasamantala at pang-aabuso na kinakaharap ng mga migranteng manggagawa sa Canada, lalo na sa mga agricultural at mababang sahod na programa. Also, Statistics Canada estimates that temporary foreign workers constitute 15% of Canada's agricultural workforce, and many more that are undocumented and underrepresented by statistics. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga na mag-join sa Status for All Rally at 2 p.m. today sa Young and Bloor. Kailangang maiparating sa gobyerno ng Canada ang hinaing ng mga migranteng manggagawa. Tama, ayan. 2 p.m. yan ngayon sa may Young and Bloor. Magkita-kita po tayo doon. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita. At ngayon naman, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pakinggan po natin. Hello ulit, ako po si Ems and welcome sa ating Filipino Word of the Week kung saan tayo mag-share ng bagong Filipino word each week from different languages sa Pilipinas. Alam nyo po ba, ang Philippines, there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Komisyon sa Wikang Pilipino. The main languages include Cebuano, Tagalog, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, at iba pa. At para sa itong week nito, we bring you the Tagalog word karahasan, meaning violence, brutality, or ferocity. Ang root word ng salitang karahasan ay dahas or force. Ayon sa website ng Tagalog lang, karahasan means quote-unquote the intentional use of physical force or power, threatened or actual against oneself, another person, or against a group or community which either results in or has high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation. So, Tita Julie at Wayne, gamitin po natin sa sentence nito. Wayne, wanna kick us off? Sige, ito, gamitin natin sa sentence. Makikita natin na mas lumalala ang mga pang-araw-araw na karahasan dulot ng kawalan ng trabaho, ng pagkain, o ng tahanan na nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino.
Alam nyo kasi, ayon nga sa Philippine Statistics Authority, dun sa report nila noong August 9, ang unemployment rate sa Pilipinas umangat na yan sa 4.5% noong June. Ibig sabihin, umaabot ng 2.3 million na Pilipino ang walang trabaho. Ang unemployment rate naman sa kabataan, umaabot yan ng 9.9% or 711,000. According naman sa social weather stations noong survey na ginawa nila from June 28 hanggang July 1 this year, sabi 10.4% of Filipino families experience involuntary hunger at least once in the past 3 months. So yan ang ang kondisyon sa Pilipinas, mga pang-araw-araw na karahasan. Maraming salamat, Waynes, for pinamulat mo ang mga statistics of the conditions ng mga kababayang Pilipino sa ating bansa. Tita Julie? Ito naman ang aking sentence. Ang karahasan sa tahanan ay isang krimen at ang karamihan sa mga biktima nito ay mga kababaihan at kabataan. Ayon sa NDHS o National Demographic Health Survey ng Philippine Statistics Authority, para sa taong 2022, 17.5% ng mga babaeng nasa 15 to 49 years old ay nagsasabing nakaranas na sila ng pisikal, sexual at emosyonal na karahasan mula sa kanilang mga kasintahan o dating kasintahan o asawa. At sa mga babaeng hindi pa kasal na nakaranas ng pisikal na karahasan, ang perpetrators naman ay mga magulang o step-parent, kaibigan, kakilala o kamag-anak. Salamat, Tita Julie. Mabigat pakinggan ang mga numbers nito, especially nakaranasan ng mga kababaihan sa Pilipinas. And I guess for my sentence, sa darating na paggunita sa martial law or batas militar sa September 21, alamin natin mula sa mga biktima o pamilya ng mga biktima ang realidad ng karahasan na dinanas ng mga tao sa kamay ng mga pulis at militar. And according sa Amnesty International, humigit kumulang ng 70,000 katao ang nabilanggo, 34,000 ang pinahirapan at mahigit 3,200 katao ay napatay sa loob ng 9 na taon matapos ipataw ni Marcos Sr. ang batas militar. At there, we end Filipino Word of the Week. Salamat sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talagang mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na ito dahil it's a really good way to expand our vocabulary and to learn more about the Philippines and the society in the Philippines history. Maraming salamat, M. At para sa susunod na segment, lumubog naman tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako po si Julie. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating mga kababayang Pilipino. Maririnig po natin ngayon ang tula na isinulat at binigkas ni Ditz Centeno de Jesus o Nanay Ditz. Siya po ang nanay ni Bazu de Jesus, isang indigenous people's rights defender from the Cordillera region na nawawala mula pa noong April 28, 2023. Si Nanay Ditz ang founder at president ng Filipino Women's League sa Bologna, Italy at siya rin ang editor-in-chief ng Diaspora News and Stories, OFW Watch, Italy. Pakinggan po natin ang tulang 60 araw. 60 araw. Parang di ko na makayang bilangin ang mga araw at gabing dumarating. Maging sa panaginip, lagi ng hiling, doon man lang ikaw ay makapiling. Ngunit sadyang tadhana ay iwas. Silang may hawak, ayaw kang ilabas. Bulag sila sa pangunawa sa batas. Disin sana ito'y mayroon ng wakas. Kahit silip man lang kung saan ka naroon, ipaalam sa amin at kami ay kakaon. Mahigpit na yakap ang isa sa lubong, sana nga'y pakinggan, dasal namin sa puon.
Wala na kaming magawang paraan. Mahanap ang lugar, ikaw ay matagpuan. Ang tanging pag-asa ay maghintay na lamang hanggang sa ikaw ay kanilang pawalan. Anak, malayo kami sa iyong kinaroonan. Ngunit ang puso namin, ikaw ang nilalaman. Sana balang araw, maganda ang kahinatnan. Itong pagdurusang hindi alam hanggang kailan. Anak, nasaan ka? Wow, I am so full of emotions right now. Gaya noong nakikinig ako sa interview ni Wings kay Nanay Ditz sa episode natin last week, nakakaiyak. Kasi bilang isa ring magulang, ramdam ko yung bigat ng sitwasyon na pinagdaraanan nila. Napakahirap para sa isang ina yung hindi mo alam kung nasaan ang anak mo. Yung takot na baka sinasaktan siya at pinahihirapan ng mga kumuha sa kanya. Mga karadmig, 82 days na ang nakalipas mula nung isinulat ni Nanay Ditz itong tula na ito. Dahil as of today, September 17, 142 days na mula nung dinukot sila Bazu at Dexter. So please join us. Tulungan po natin sila Nanay Ditz at Eli Kapuyan sa pananawagan sa mga kinauukulan na ilitaw na sila Bazu at Dexter. Muli, ako po si Julie. Lagi niyong maasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba. Sa ating pulsong segment, pakinggan po natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan na umattend ng Anak Bayan Toronto's educational discussion on the situation in the Philippines. Pakinggan po natin. Some people think that there is a culture of impunity in the Philippines right now. What do you think about it? Naniniwala ko dyan. Una sa lahat, dahil yung salitang tibak or activist, sa mga tao, masyadong tabu. Nagugulat sila pag narinig nila yan. I remember having a conversation with my tito, pulis siya. Nag-uusap kami tungkol sa sagot sa kahirapan. Nasabi ko na importante mag-unionize for workers para hindi sila nadidispose paulit-ulit. And he was so surprised by my answer and immediately dismissed any possibilities of activism because he equates that with leftist groups. You know, by default, he already criminalized the idea of that. So absolutely, naniwala ako sa culture ng impunity. And I also believe na hindi lang yung mga police hold this idea, the police who are meant to serve and protect us, but even regular citizens have fallen victims to this false narrative. If you're in the Philippines right now, would you feel safe in voicing out your opinion? Yes and no. Okay. Yes, if I know na I'm in circles with like-minded people, but also no to the point na I know that I would have to censor myself. Lalo na sa mga solusyon na hinihingi natin, tulad ng genuine land reform para sa mga magsasaka. What are your calls to actions and demands regarding the desaparecidos or the disappeared and their families? Simple lang, hustisya. Hustisya para sa mga pamilya at gusto ko ng concrete action na kung sinong liable to hold someone accountable dito. To voice out your opinions against the government is not a crime. It is an exercise of your democratic rights. At ayan po ang ating pulso segment sa linggong nito. Maraming salamat sa mga umattend ng Anak Bayan Toronto's educational discussion on the situation in the Philippines sa pakikibahagi ng kanilang karanasan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Eli Kapuyan,
ang kaanak ng isang aktivistang iwinala o desaparecido na si Dexter Kapuyan na umano'y dinukot ng mga lalaking nagpakilalang mga pulis noong April 28, 2023 sa Taytay, Rizal. Mapapakinggan po natin yan after the break. Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. The Cordillera Human Rights Alliance, concerned over the safety of two individuals feared to be under the custody of Philippine authorities. Dexter Kapuyan and Jean Ross Hamil de Jesus have been reported missing since April 28. Kapuyan is accused of being a New People's Army leader, while de Jesus is an advocate for the rights of indigenous peoples. Para sa part 2 ng ating episode sa Desaparecidos, nakausap natin si Eli, ang bunsong kapatid ni Dexter Kapuyan. Ibinahagi ni Eli ang kanyang mga kwento at umaasang maibalik sa kanila si Dexter at Bazoo ng buhay at walang pinsala. Umapila din sila sa publiko na suportahan ang kanilang layunin at samahan sila sa panawagan para sa hustisya. Hindi raw sila titigil hanggat hindi nila makikita muli sina Dexter at Bazoo. Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Kanto Migrante. Ako po si Eli Kapuyan. Nandito po sa Pilipinas sa ngayon at po ay kapatid ng nawawalang si Dexter Kapuyan. Si Dexter ay nawawala mula noong April 28, 2023. Mahigit 4 na buwan na ang nakalipas mula noong dinukot siya kasama ni Bazoo de Jesus. Anong mga aksyon ang naisagawa na sa pagsisikap na mahanap sila at saan humantong ang mga pagkilos na ito? The moment po na found out about the incident, tinulungan po rin kami kaagad na ng Cordillera Human Rights Alliance, ng grupong karapatan, sa mga una naming mga ginawa sa pagkakanap ng aking kapatid at si Bazoo. So, ito po yung sumama sa akin sa mga himpilan ng police, militar, sa mga kampo ng militar, para po sinapin sina Dexter at si Bazoo. Ganon din po, balik kami sa ilang mga pagtipon para po ipaalam yung sitwasyon ng pagkawala ni na Dexter at ni Bazoo. So, April, about May, June, yun po yung aming pinagkakabalahan. Aside from yung tinulungan din po kami ng grupo na pumunta doon sa site kung saan sila dinukot ng mga posibleng evidence. Hanggang sa eventually, umantong kami sa pagpapile ng isang petition for the writ of habeas corpus, Court of Appeals, na agad naman inaksyonan ng Court of Appeals. So nagkaroon kami ng hearings and sa ngayon, hinihintay namin kung ano yung yung latest development ng pagkakanap ni Dexter at Bazoo. Ang habeas corpus ay isang Latin phrase which literally means you have the body. Sa pangkahalatan, ang writ of habeas corpus ay isang kasulatan na nakadirekta sa taong nagkulong sa iba at naguutos na ilabas ang katawan ng bilanggo sa isang designated time and place, kasama ang araw at dahilan ng kanyang paghuli at pagkulong, na gawin, isumite at tanggapin ang anumang dapat isaalang-alang ng hukuman o hukom na nagbigay ng writ sa ngalan na yon.
Noong 1972, ipinataw ng nooy Pangulong Marcos ang batas militar at sinuspinde ang habeas corpus sa buong Pilipinas. Ito'y nagpadali ng malawakang pang-aabuso ng militar at iba pang puwersang pangseguridad, kabilang ang pagkulong ng walang kaso, torture, sapilitang pagkawala at extrajudicial killings. Si Dexter, nilagay po nila sa isang published online na DILG, DND list. No? And for a long time, the DND and the DILG list has been released, no? With people having this bounty over their heads. Secretary Abalos at saka Secretary Galvez, ano ba yung mga listahan nyo na pinaglalabas? Sa totoo lang, by conjecture, you are responsible for Basu and Dexter's disappearance. You put Dexter's name and face there. Diba? So kayo to. Huwag na tayo magbulahan. Yan si Tinay Palabay, ang Secretary General ng Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights, na inakusahan ang PNP sa pagkakasangkot nito sa pagkawala ni Dexter. Ito ang opinyon ni Eli tungkol dyan. Yun yung tinutunton ng aming paghahanap noon, people behind, or the people responsible di pagkawala ni Dexter and Basu. In the state, they are the ones who are the ones most to benefit yung pagka-benefit si Dexter. Kasi nga, meron sila nitong bounty na itinayo, 1.8. Actually, dinagdagan pa yan ng provincial government. Then another 1 million. So, halos 3 million na yung. So, in an incident like this, talagang, you would think, who else would be behind the disappearance? Ano bang may interest? Who else but the state? I got in touch po sa director po ng CIDG to ask them regarding this allegation, and they categorically deny any knowledge with respect to the disappearance po nitong mga tao. And in general naman po, ang PNP naman po ay it's not in the habit of abducting any persons for that matter. Ganap na tinanggihan ng PNP spokesperson ang pagkakasangkot nila sa mga desaparecidos. Hindi raw gawain ng PNP ang mandukot ng tao. Maniwala man tayo o hindi, intindihin natin kung gaano kasaklap ang realidad. Pakinggan natin ang isang excerpt mula sa part 1 ng Desaparecidos episode. Ito si Karat Migwains nagbibigay konteksto sa kasaysayan. Noong panahon ng diktadura ni Marcos Sr., 926 ang naging biktima ng enforced disappearances. Karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay tinorture. Karamihan sa mga biktimang ito ay mga aktivistang estudyante, organisador ng union, organisador ng magsasaka, at mga taga-bukid. Karamihan sa mga biktimang ito ay nagsasalita sa lungat sa mga kalupitan, katiwalian, at kronyism ng gobyerno. Karamihan sa kanila ay nakikibaka para sa hustisya at nagpupumilit na pabagsakin ang isang pasista at mapang-aping diktadura ni Marcos Sr. Mula sa Families of Victims of Involuntary Disappearances o FIND o FIND, as of June 2023, mayroong at least 2,078 documented cases ng enforced disappearances sa Pilipinas simula pa nang mapupo ang diktador na si Marcos Sr. Inihayag nila na 1,165 doon ay nawawala pa rin, habang 663 ang sinurface at 280 ang pinatay. Ang administrasyon ni Marcos Sr. ang may pinakamataas na reported desaparecidos. Umaabot po ng 1,032. Kasunod naman sa kanya ay si noong panahon ni Corazon Cory Aquino,
825 ang naitala na desaparecidos at 353 noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Actually, mga karadmig, mas mataas pa ang reported na desaparecidos kaysa sa mga na-document. Umaabot ng kabuuang 2,559 across all 8 administrations. Sa ilalim ng bagong presidente na si Marcos Jr., itong anak ng diktador na si Marcos Sr., na italang umaabot na ng 23 reported cases ng desaparecidos sa una niya lamang taon sa Malacanang. Kasama na dito ang kaso ni na Jean Ros Jamil Bazu de Jesus at Dexter Capuyan, mga indigenous people's rights activists na dinukot noong April 28 sa Taytay, Rizal. At kamakailan lamang nabalitaan natin sila Jonila Castro at Jed Tamano na environmental youth activists ng mga mangingisda. Sila ay allegedly na dinukot noong September 2. Hinahanap pa rin po. Ano ba ang sinasabi sa batas patungkol sa mga desaparecidos? Noong 2012, nasa batas ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act. Itong batas na ito ginagawang kriminal ang pagsasagawa ng sapilitang at hindi voluntaryong pagkawala. Ngunit ayon sa Families of Victims of Involuntary Disappearances o FIND, hindi naman ito ipinapatupad sa Pilipinas. Marami pa ring biktima ang iwinawala at dinudukot sa atin. Si Dexter ay isang kilalang Cordillera activist. Ano ang kanyang taimtim na ipinaglalaban na nagdulot ng napakalaking panganib sa kanyang buhay? Or if I can remember, tagal na panahon na ito. Estudyante pa lang sa UP College of Baguio, student leader. He was very active sa mga komunidad. Estudyante, UP, or sa pangkinasan sa Cordillera. Doon actually nung college doon nag-umpisa yung kanyang pagiging hibo dito sa pagtulong sa kapwa. At tuloy-tuloy na siya from there. Yan ay sabi ng ko, ba't di ko mag-abungkado? But mas matulungan na yung he didn't take up on that suggestion. Instead, he continued to be on the ground, tumutulong sa mga pwede niyang matulungin kanilang mga problema sa kanilang mga sitwasyon, mag-oorganisa. So, eventually, yun na nga, lumabas itong situation ng DILG na ranking official, no, sa People's Army. But in the end, no, yun yung kaya mahalaga yung panawagan naman ilitaw sa he has the right to answer all these allegations. So yung magsasagot sa mga tanong na ito kung ano ba talaga sa at kung may yung mga kasong sinasampa laban sa kanya, karapatan naman yung harapin ang mga ito sa korte. Paano po niyo maisasalarawan si Dexter bilang isang kapatid? Ako yung bunso, so he came before me. So, sa mga kwento ko, laging sa yung parang sa-assign na maalalay sa akin. Kasi we went to the same elementary school. Of course, mas mataas na ba yung isa. So, sa yung tumulong sa akin, pag-adjust, coming from the province. And then, ganun din nung high school. We went to the same high school. Then yung pinaabutan ko sa nung first year ko. Pero yung tumulong sa akin, how to get used to everything doon. High school. By the time I got to college, medyo nagkahiwalay kami kasi I went to school in Manila. And he was continuing his studies in Baguio. So, tell them that we would get in touch kasi minsan naman din ako sa Baguio. But I knew then that he started to become very active as a student leader. Talagang nakikita ko sa kanya yung sincerity niya. Gusto talaga niyang tumulong. Yun lang naman yung niya. Yun lang yung objective niya, yung makatulong. He, of course, eventually he got involved in issues na pertain to the government, to officials, yung left of the ire, people in power, even with
pagtutulong sa kapwa, it's not a safe place. So, nagtutuloy yung gawain na ito kahit na meron na tayong batas, yung RA 10, Voluntary Disappearance Law, which punishes people who are behind these. But with the culture of impunity that we have, sa ating state forces and sa government officials, hindi naman ito na-enforce. Tutuloy pa rin itong mga gawain ito ng pagdukot. It really, it puts the lives of people who are helping our kababayan in danger. Dahil yun naman yung purpose, yung mga ganitong aktibidad is to threaten you to stop whatever it is you're doing. Ano po ang maitutulong ng ating mga migranteng kababayan dito sa Canada sa pagtulong sa paghanap kay Dexter at sa lahat ng mga forcibly disappeared o mga desaparecidos? Yun lang, maigting lang talaga yung this point, it's been 4 months already. Maigting lang yung panawagan namin. Ilitaw na si Dexter at si Bazu, let them face what they have to in fair trial. Kayaan natin sila na sumagot sa anumang katanungan na meron na ibinabato sa kanila. Karapatan naman nila basic human rights to be able to address these in fair trial. Karapatan din naman nila kami rin bilang pamilya, makita sila, naligtas, hindi harmed, in a safe situation. So we're still trying to suss this for Dexter and Bazu. Maraming salamat at binibigyan ninyo kami ng programang tulad nito. Binibigyan nyo kami ng pagkakataon. I-share ito lang sa ating mga kababayan, itong mga nangyayari din. Napakasalaga sa tingin namin na mag-inform tayong lahat that these things are happening dito sa atin. So, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kababayan namin, very important po na yun din po, na maipaalam namin sa kanila yung sitwasyon na nangyayari. Patuloy pa rin po ang mga ganitong illegal na pagdukot sa mga civilian. At the call is magtulungan po tayo to put a stop to these actions by the government, by state forces. Maraming salamat, Eli Capuyan, for speaking with us at maraming salamat sa tiwala. Pakinggan po natin muli si Waynes tungkol sa mga susunod na hakbang na kailangan nating gawin upang mapabuti ang kalagayan ng karapatang pantao sa ating bansa. Sa ngayon, ang Commission on Human Rights ay nananawagan na pagtibayin ang International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga desaparecido sa ating bansa ay nagpapakitang vulnerable ang ating mga kababayan na kritiko, aktivista, tagapagtaguyod, ang mga leader at mga organizers na sa paglabag ng Estado sa kanilang karapatang pantao. Ayun po ang ating patungkol sa mga desaparecido sa ating bansa. Tuloy-tuloy po ang suporta natin at pagkakaisa sa paghahanap kina Dexter Capuyan at Bazu de Jesus at sa lahat ng mga desaparecidos. Wag na wag po tayong bibitaw. Kayo din po ay may mga kapatid, may mga anak. Maintindihan niyo ang hirap na dinaranas namin ngayon. Yung pag-aalala kung nasaan sila, kung kumusta sa kalagayan nila. Ako po, kasama ng aking mga kapatid, at ang nanay namin, mga kamag-anak, lahat ng kasamahan, kaibigan, at natulungan ng kapatid ko. We are all united in demanding that you surface Dexter. Para sa lahat ng mga tinukot, sa lahat ng mga pinatay, sa lahat ng mga naghihirap sa kulungan, ito pong labang ito ay para sa kanila din. Surface Dexter!
Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Maraming salamat kay Eli Kapuyat. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. Siyempre, to stay updated sa happenings sa ating community, ito ang mga event at announcements. Unang-una, sumama tayo sa Status for All Rally happening today at 2 p.m. sa may Bloor and Young. At pangalawa, sa September 21, Thursday, magaganap ang Martial Law Commemoration Rally. Bisitahin po ang Facebook page ng Bayan Canada for more information. At pangatlo, sa September 27 naman, Wednesday, 12 p.m., join 5 First Nations from Northern Ontario on the Grassy Narrows Solidarity March for National Day for Truth and Reconciliation sa Toronto. Halina't samahan natin sila mga kababayan as they lead a march calling on Premier Ford to end unwanted activity on the territories. Ito ay gaganapin sa Grange Park ng 12 p.m. At sa October 1 naman, ang Community Forum with Attorney Nery Colmenares na may pamanggat na kabayan, usap po tayo. Inimbitahan namin kayo sa Community Forum na ito hosted by Malaya Movement Canada at International Coalition for Human Rights in the Philippines o ICHRP. Ito po ay magaganap sa United Steelworkers Hall, 25 Cecil Street, Toronto at 3 p.m. Again, sa October 1, Sunday. At sa October 2 naman, magaganap ang Human Rights Primer sa York University, York Hill Campus, York Lanes, Room 280N, second floor at 12 to 2 p.m. Si Attorney Nery ay isang veteran human rights lawyer and activist based in the Philippines. He will speak about human rights issues and other concerns of the Filipino community. For more information, you can send an email to malayamovementcanada@gmail.com. Kita-kits po tayo dyan. And lastly, registration is going on para sa Human Rights and Leadership Training ng CESO or Caregiver Connections Education and Support Organization. This is a free educational and training program para sa mga care workers and newcomers. At ang program na ito ay mayroong 9 sessions and it will start in October 1st hanggang sa November 16. So for more information, please contact Ms. Martha Ocampo at 416-560-0940 or visit CESO sa Facebook. Maraming salamat, Tita Julie. And that is our call. Kung interesado po kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante, halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for news researchers, scriptwriters, interviewers, co-hosts, editors, and social media coordinators. Message nyo lang kami sa aming Instagram, Facebook, or email. Mahahanap nyo kami as Radyo Migrante o Radyo Migrante Toronto. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week para sa mas malalim na usapan tungkol sa martial law o batas militar. Sige, abangan natin po yan. Sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day dahil bukas ay simula na naman ng hindi maiiwasang pagbabanat ng buto at ng patuloy na pakikipagsapalaran para sa ating mahal sa buhay na umaasa sa atin. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Eli Kapuyan, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1 hanggang 2 ng hapon. Maraming salamat po.
At hanggang sa susunod mga kababayan, muli Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas!